Maria Cal Ortiz, Attorney Worried ko kay VP Sara. Si Vice President Inday Sara maisog na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin mga kababayan, yung integridad ng magaganap na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin. Yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na po yan pirmahan na nila at ito po'y for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga senador yung tinatawag nating senator judges yung kanilang trabaho pagdating sa impeachment court. Mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No. You can look for other person na tingin ninyo ay dapat sa Senado. Ang mahalaga ho yung qualification ng ilalagay natin sa Senado. Ngayon, pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang Senado. Paano gagampanan nung mga senador na ilan dyan yung kanilang trabaho bilang senator judges? Mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ho kayo, nasa tabing kalsada ako, huminto po ako dahil nga mahalaga itong usaping ito. Kay Melvor M. Bercede, sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pambubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Ang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, kung hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado Kukuha yan sa Kongreso. So sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa Kongreso? Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwedeng maging vice-presidente. Titingnan nila. Yung anak ni Bongbong Marcos, pwedeng maging vice-presidente. Dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng Kongreso. Kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte, ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko babalik ko lang kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa pantakip dito sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget.